guys! Welcome back to Adele Vlog. So ngayon, gagawin ko na yung ultimate travel guide kung ano nga ba yung ginawa namin sa Boracay since marami nagko-comment dun sa mga videos namin na kung magkano yung nagastos namin, kung ano yung mga requirements, kung saang travel agency kami kumuha ng mga tours, kung sino nag-arrange ng travel namin. Ayun, so sasabihin ko po lahat. So ayun, unang-una sa lahat, hindi po kami kumuha ng travel agency. Dahil naging travel consultant po ako before. So, ako din mismo yung nag-arrange ng mga tours. Tsaka every time na nagta-travel kami ni Adi, ako talaga yung nagpa-process ng hotels, ng mga tours. Ako talaga nagbubook nun kahit nung sa India, tsaka sa Vietnam. So, pagka nagta-travel kami, locally or internationally, ako talaga yung nag-arrange nun. Tapos, ano ba? So, hindi na kami kumuha, nakatipid kami, so hindi na kami kumuha ng travel agency. So, ako na lahat yun. Ayun. So, kasi ang maganda din kasi pagka may experience ka sa ang maganda din kasi nangyari sa amin ni Adi since naging travel consultant nga ako. Alam ko kung saan ako makakuha ng mura, alam ko paano maghanap ng murang mga flights, murang hotel, ayun. So, i-share ko din sa inyo yon. So, ngayon nga na may pandemic, maraming requirements, 'di ba? Sabi nung iba, nakakatamad mag-travel ngayon kasi ang daming requirements, ang hassle, ganun. So, actually, yes, hassle nga siya kung hindi ka talaga sanay mag-ayos-ayos ng mga document. Pero, madali lang naman siya. Bali, ang medyo nahirapan lang kami at medyo kinabahan kami is yung sa swab test. I-share ko din sa inyo yung experience namin. So, isa-isahin natin yung step. So, nilista ko na siya dito para wala akong makalimutan. Ang unang step na kailangan natin gawin is maghanap tayo ng flights. We should book na yung flights tsaka yung hotel. It should be confirmed kasi kailangan natin ng mga confirm booking dun sa mga applying nating next step. Para kasing sunod-sunod kasi yung step na to eh. So, unang step, kailangan mo maghanap ng flights yung depende sa availability mo or depende dun sa budget mo. So, kami ni Adi, yung book naming flight is February 8 to 13, bali 6 days and 5 nights. So, nung nagbook kami ng flight, ang inabot lang is 3,050 round trip. Dalawa na kami nun. So, sobrang mura nun. Imaginein mo, parang lumalabas na 750 one way per person. So, ayun lang. Tapos, Philippine Airlines pa yun. So, nasaktuhan kasi na may promo nun. So, ngayon kasi marami din talagang promo. Kailangan magaling ka lang maghanap, tsaka mag-adjust ng flights. Ganon. So, yung pagka-book namin ng flights, sinunod namin i-book yung hotel. So, step 2, book na yung hotel. Yung hotel dapat DOT accredited. I-attach ko yung link below para ma-check nyo kung ano ba yung mga hotel na accredited na ng DOT. So, sa case namin, ang nabook namin is yung La Carmela de Boracay sa Station 2, tapos beachfront pa siya. Ang binayad namin is 7,590 para sa 6 days, 5 nights. Actually, sobrang mura na niyan din. Kasi, nung nag-work ako dati sa travel agency, usually binubook ko yung La Carmela, inaabot ng 3,000, 5,000 per night sa kanila. Pero nung nag-book kami ni Adi ngayon, inabot lang ng 1,100 per night. So, ayun, 7,500 yung binayad namin sa hotel. So, ang step 3, pagkatapos mo nang mag-book ng hotel, mamaya na natin pag-usapan yung about sa mga tours, yung about sa transfer, para hindi magulo. Bali, yung preliminary na kailangan natin. Kasi yung transfer, tsaka yung tours, pwede naman natin siya i-book once na confirm na tayo dun sa swab test, confirm na tayo dun sa QR code na kailangan natin pagka napunta tayo ng Boracay. So, pagkatapos ng hotel, mag-step 3 muna tayo. Sa step 3, ito yung mag-a-apply ka for DOT subsidy swab test. Kasi, halimbawa, sabi nga nila, di ba, mas mahal pa yung swab test dun sa airline or sa hotel. Pero, meron ng subsidy ngayon yung DOT na mag-a-apply ka lang sa kanila as long as meron ka ng confirm booking ng hotel tsaka ng airlines. Isa-subsidy nila yun sa UPPGH na magiging 900 na lang yung swab test mo. Tapos yung swab test na yun ay kasi 'di ba pagdating sa swab test, kailangan mo rin maghanap ng swab test na accredited naman ng Department of Health. So, yung nagsa-search ako, ang dami kong nakita.
isa na nga yung sa UPPGH, pero ang ina-accommodate lang nila ay yung mga na-referred or na-endorse ng DOT. So, kailangan mo talagang mag-apply muna sa DOT bago ka makakuha ng schedule sa UPPGH. Tsaka yung Philippine Airlines, may ina-offer din silang swab test or RT-PCR, hindi yung saliva. Kasi may mga nakikita ko sa Facebook, sinasabi nila legit daw yung saliva, pero hindi siya tinatanggap. RT-PCR lang. As of now, RT-PCR lang yung tinatanggap. Meron din yung Philippine Airlines. It costs around 3,000 pesos. So, mura din siya compare sa iba, pero ang result niya is 24 hours daw. Pero yung UPPGH, lumabas yung result namin less than 24 hours. Ayun, share ko sa inyo yung experience namin dun sa UPPGH. Ay, paano ka muna pala mag-apply sa DOT subsidy? First, kailangan mo mag-register dun sa DOT website. I-attach ko din yung link kung saan kayo magre-register para makakuha kayo ng subsidy. Tapos pagkatapos nyo nun, ang i-email kayo nun sasabihin, i-endorse daw kayo 3 days before nung flight nyo sa UPPGH. Ayun, tapos pagkatapos kaming i-email ng DOT na i-endorse daw kami 3 days before ng flight namin sa UPPGH, medyo kinakabahan ako kasi pagkatas nun, as in, wala kaming na-receive na email. Bali, hanggang umabot na, supposedly, 3 days before ng flight namin is February 5. 6, 7, 8, dapat February 5, meron na kaming email na na-receive sa UPPGH para sa schedule. Pero, akala ko, mag-i-email yung UPPGH 3 days before. I mean, para nga naman, di ba, ma-schedule yung swab test namin ng exactly na 3 days before. Ayun pala, exactly na 3 days before, February 5, mag-i-email sila. So, parang mas kakabahan ka kasi yung validity lang is 72 hours. Tapos, kailangan mo pang mag-apply sa DOT, di ba? Ng DOT ng Aklan. So, medyo kakabahan ka, baka kulangan ka sa oras. So, kabang-kaba talaga ako noon. February 5, nag-email sila na ini-schedule kami ng swab test the next day, which is February 6. Tapos, yung swab test namin is 11 AM ng February 6. Ang flight namin is February 8. Kumbaga, February 7, 8, 2 days na lang. Kakabahan ka kasi baka hindi umabot. Ayun, yung swerte naman na yung PGH kasi sinasabi nila 1 day to 2 days or 24 hours to 48 hours yung result. Pero lumabas yung result namin within 22 hours. Kasi nag-swab test kami ng February 6, 11 AM, lumabas yung result ng February 7, 9:30 AM. So, less than 24 hours nga namin na Tapos, pagka-receive ko ng result ng swab test namin, nag-register na ako doon sa sa Aklan Government. Ilalagay ko din yung link below. Tapos, magre-register kayo doon sa website na yon. Tapos, i-screenshot nyo yung confirmation. Tapos, ang gagawin nyo is may email doon. Papakita ko din sa inyo yung email dito. Tapos, i-email nyo. Tapos, lalagay nyo ng subject na OHDC. Tapos, surname, first name, tapos middle initial. Tapos, yun yung sa subject ng email nyo. Tapos, i-attach nyo yung hotel booking, swab test result, flight booking na dapat confirm. Tapos yung identification card mo na meron kang local address dito. So nagtatanong kayo since si Adi is foreigner, 'di ba? Paano yung ID niya? Kasi si Adi complete documents naman siya dito sa Philippines. So even tourist siya na 2 years na siya dito, meron siyang alien certificate card na ginagamit niyang ID dito sa Pilipinas na merong address namin ng bahay dito. So, nag-qualified si Adi. So, also, para dun sa mga passenger ng Philippine Airlines, kailangan natin mag-apply ng QR code. Parang, electronic investigation form ng Philippine Airlines. Para yun, makakuha ka ng QR code mo para pagdating mo dun, i-scan na lang nila. So, ilalagay ko din yung link below. Tapos, i-follow nyo lang naman yung step dun sa website. Tapos, ayun na. Kasi once na nag-email ka na dun sa Aklan Government nung attachment ng hotel booking, airline, swab test result, screenshot nung confirmation na nag-register ka na dun sa website, tapos nung ID mo, nung ID nyo, anong tawag dito?
isasendan ka na mga few minutes lang, after few minutes, mga 30 minutes or 2 hours. In our case kasi 5 minutes lang, nakuha na namin yung QR code namin. So, ayun. So, sabi nung iba matagal daw. Pero kami 5 minutes lang na-receive na namin yung QR code namin. Tapos nag-register na. Tapos pagkatapos nun, nag-register na kami dun sa Philippine Airlines na QR code. To, as in, clear na. Pag na-receive mo na yung QR code from Boracay government or Aklan government, makakahinga ka na ng maluwag, meaning complete na yung documents mo. Ayun. So, papasok na naman tayo ngayon. Paano naman, pag-usapan naman natin yung nagastos namin dun sa Boracay, kung magkano yung baon namin, tsaka kung magkano yung mga transfer, ganun. So, yung for transfer, yung hotel transfer namin na magpipick up from airport to hotel and then hotel to airport is pinrebook ko siya. Pinrebook ko siya kasi para less hassle na. Nagbook na ako sa Klook. Pero supposedly magbubook sana ako dun sa contact ko sa Boracay kasi before kasi may mga contact ako dun sa Boracay pero ngayon kasi nahirapan ata sila mag-open so close sila, so nagbook ako sa Klook. So, binayaran namin ni Adi is 1,536 para sa dalawa na kami na magpipick up sa round trip na siya. Hotel to airport, yung nakita niya na nagtatransfer kami from boat, sa van, ayun. So, pinrebook ko na siya. Tapos, nagbook na rin kami ng mga activities. So, yung mga activities na binook namin sa Klook is yung island hopping which is 1,890. Dalawa na kami. Yung island hopping na yun may kasama ng buffet lunch. Tapos nagbook din ako sa online or sa Klook ng Boracay Parasailing which is 2,900. Dalawa na rin kami. Tapos sa Boracay nagbook na rin ako ng jet ski which is 1,799 for 30 minutes. Dalawa na rin kami. So actually, nung pagdating namin doon, na-realize namin na mas mura pala doon sa Boracay ka magbubook sa mga local kasi makakatawad ka din. Actually, may contact kami. May contact kami doon si Kuya Wendell na tumulong sa amin na magbook ng mga iba pang activities doon. Tsaka, siya yung nilagay ko na nakainuman namin kasi naging friend namin siya. So, ilalagay ko yung contact number niya tsaka Facebook account niya sa description para siya na lang yung kontakin nyo if gusto nyo ng mga activities doon sa Boracay. Tapos, marami pa kami activities na trinay actually, katulad ng scuba diving. Yung scuba diving is 2,500 per head. Pero, pag kinausap niyo si Kuya Wendell, magkaka-discount kayo. So, you must try din yun. Tapos, may mga paddle boarding din kami. Araw-araw at kami nagpa-paddle boarding. So, if tatanungin nyo naman is about sa pagkain doon. Meron ng Jollibee, meron ng McDonald's, meron ng Mang Inasal, dun sa mga gustong makatipid. Tapos marami na rin mga restaurant na bukas doon, katulad ng mga Korean. Di ba nakita nyo kumain kami sa Korean restaurant? Siguro average price is 600 to 700 for 2 person. Tapos marami naman kami nakakain sa mga restaurant na yun. Medyo may kamahalan nga lang. Pero sulit naman. Kasi kami ni Adi, pag nagta-travel naman kami, talagang yung pagkain yung pinupuntahan namin. Kasi alam niyo naman na matako kami, di ba? So, if gusto niyo rin mag-try ng iba't ibang food, ayun nga, mga 700 to, siguro ang pinakamalaki lang na gastos namin sa isang restaurant, isang kainan is 2,500 for 2 person. Ayun na yung pinakamahal, 700 to 2,500 para sa dalawa kami. So, ayun, kung tatanungin niyo naman kung magkano yung binaon namin na cash, including yung mga, siguro pagsama-samahin na natin yung pagkain namin, tapos sa yung mga tours or yung mga activities na hindi namin na pre-book. Nagdala kasi ako noon ng around 19,000 or 19,000, kinulang pa yun, nag-withdraw pa kami. Mga 27K ang dinala namin for 6 days and 5 nights. Tapos naubos yun. Kasi sa pagkain, malakas kasi kami talaga kumain. Tsaka sa activities, yun, 27K. Mas malaki yung ginastos namin doon. Kasi sobrang gastos. Mga 27K yung binaon namin para sa lahat. Enjoy naman. Sulit naman. Sulit na sulit. So, pero kung may mga choice din, kasi may mga grocery na doon, may mga convenience store. Ayun. So, minsan nagko-convenience store din kami pag snack sa gabi, yung gabi kasi gutumin kami. Si Adi pala gutumin eh. So, ayun. Kasama na lahat. Nasa
siguro 20 to 27k yun. Hindi ko na sure, pero ang dala-dala ko talaga nun, nasa 19. Tapos nag-withdraw pa kasi. So, ayun yung nagastos. So, I hope medyo clear naman yung explanation ko. So, yung, ano tawag dito? So, if may gustong magpatulong or need ng assistance, kung paano ba, ilalagay ko rin yung email ko since travel consultant po talaga ako before. So, pwede din ako mag-freelance if gusto niyo ng tulong, pwede ko kayong tulungan. So, i-email niyo lang ako, ilalagay ko yung email, tapos tutulungan ko kayo din sa mga swab test, ganyan, sa pagpo-process, pag-register. Ayun, so, i-email nyo na lang ako. So, I hope makatulong tong video na to, or magulo siya. Comment down below kung magulo. Tapos, i-explain ko na lang sa comment section kung ano pa yung gusto nyong malaman. So, comment lang if may questions kayo na specifically para masagot ko kayo agad. Ayan, thank you! Bye!